Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrol Woman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mahigpit na seguridad ang pinatupad ng Philippine National Police sa bahagi ng COA Commonwealth Quezon City para sa SONA 2026. Kasabay nito, nakaalalay ang kapulisan sa galaw ng trapiko habang dumadagsa ang mga tao sa kahabaan ng Commonwealth sa Quezon City. Ang balitang ito ay hatid ni Patrolman Luvimer Julian at Patrol Woman Dara Falogne. Magaan hanggang katamtaman ang daloy ng trapiko sa paligid ng lugar ng COA Quezon City. May kaunting pagsisigip sa ilang bahagi dulot ng ipinatutupad na security measures at police deployment. Subalit nananatiling maayos ang daloy ng mga sakyan sa tulong ng traffic management personnel. Mula dito sa COA Quezon City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Luvimer Julian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Magandang araw, bagong Pilipinas. Bilang bahagi ng security operations, kaugnay ng State of the Nation Address, kasalukuyang nakadeploy ang mga kapulisan sa paligid ng COA Quezon City. Ang mga personnel ay nasa kanilang nakatalagang post at nagsasagawa ng security, area monitoring at traffic management upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Mula dito sa COA Quezon City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrol Woman Dara Falogne, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Kaugnay sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagbigay naman ng health reminder sa mga pulis na nakadeploy sa SONA, gayon din ang mga makikiisa sa pagtitipon. Alamin natin ang detalye mula kay Police Major Joan Godfrey Gonzales. Ngayon sa ating health unit, kasama ang aming mga mobilities, ang aming dalawang ambulansya para magbigay ng support sa ating mga contingents ng Pro 4A dito sa ating SONA 2026. So, andito kami para magbigay ng health support para sa ating mga contingents as in case meron silang karamdaman na nararamdaman or magkaroon man tayo ng incidents dito na kailangan ng first aid. So, kung papansin niyo, we have two mobilities, no? One is for treatment, the other one is for evac. So, mga cases natin na kailangan nating dalhin agad sa hospital for mabilisang paglunas. Alright? So, ngayon, makikita ninyo po, meron tayong dalawang beds doon sa kabilang side na yon. So, just in case we need treatment, doon nga sa ating mga personnel, pwede natin gawin dito. Pero just in case na kailangan namin silang itakbo, itatakbo namin agad sila sa nearest hospital. So, tips para sa ating mga tropa na nandito sa field. So, let's not forget to hydrate. Because it's very important to hydrate kasi medyo mainit yung panahon. Stay shaded. Inaalaw naman ho ng mga commanders natin na nasa shade sila habang wala pang masyadong activity, no? And yun lang po, be very vigilant kasi syempre yung paligid natin medyo
i-consider natin na medyo hostile para mas safe ho tayo. Yun lang para sa ating kalusugan at kaligtasan. Muli, ako po si Police Major Gonzales, ang inyong Chief Medical ng RMDU4A. Nagpadala ang Cavite Police Provincial Office ng 347 personnel sa Metro Manila. Ito'y upang tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa SONA 2026 ngayong araw. Patrolman Erickson Mayor magbabalita. Status na ang buong hanay ng Cavite Police Provincial Office bilang bahagi ng pinaigting na seguridad kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address 2026. Kasabay nito ay nag-deploy ang Cavite PPO ng 347 PNP personnel sa Metro Manila upang tumulong sa pagpapatupad ng security operations ng Philippine National Police at matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos ng SONA. Patuloy rin ang pinaigting na police visibility, security monitoring at preventive patrol operations sa iba't ibang bahagi ng lalawigan bilang paghahanda sa mga inaasahang pagditipon at mapayapang kilos protesta. Bago ang deployment, sumailalim ang lahat ng personnel sa operational briefing at masusing inspeksyon ng kanilang mga kagamitan upang matiyak ang kahandaan sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin ng may disiplina, profesionalismo at paggalang sa karapatang pantao. Ayon kay Police Colonel Ariel Red, Provincial Director ng Cavite PPO, ang nasabing deployment ay patunay ng kahandaan at dedikasyon ng Cavite PNP sa pagsuporta sa pambansang seguridad at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa panahon ng SONA. Kasama ng buong Philippine National Police, nananatiling nakahanda ang Cavite Police Provincial Office sa pagtutupad ng tungkulin upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula sa Cavite Police Provincial Office, ang tahanan ng mga bayaning polis, ako ang inyong PNN correspondent, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Corporal Kaisip. Mahigit 500 sako ng unprocessed mineral ores na nagkakahalaga ng 2.65 million pesos ang nasabat sa isinagawang checkpoint operation ng Regional Mobile Force Battalion 10 at iba pang unit sa Misamis Occidental. Truck driver arestado. Police Corporal Harvey Osorio magbabalita. Ng Police Regional Office 10 ang mahigit 2.65 million na halaga ng mga pinaghihinalaang unprocessed mineral ores at naaresto ang isang truck driver sa inilunsad na checkpoint operation sa Liloan Regional Border Control Point, Barangay Bonifacio, Misamis Occidental noong Hulyo 23, kasalukuyang taon. Sa isinagawang checkpoint operation ng 1002nd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 10, katuwang ang Bonifacio Municipal Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, Osamis City Maritime Police Station at Regional Intelligence Division 10, pinahinto ng mga otoridad ang isang FOSO wing van para sa inspeksyon. Nabigong magpakita ng kaukulang dokumento ang 46 anyos na truck driver na residente ng Barangay Tabid, Osamis City para sa kargang mineral ores. Sa isinagawang inspeksyon at panayam, inamin umano ng driver na nagdadala siya ng mga sako ng pinaghihinalaang mineral ores patungong Osamis City. Nang buksan ang likurang bahagi ng sasakyan, natuklasan ang 530 sako na pinanghihinalaang unprocessed mineral ores na may tinatayang halagang 2.65 million. Agad na nakipag-ugnayan ang mga operatiba sa Mines and Geosciences Bureau Region 10 upang magsagawa ng inventory at kaukulang pagsusuri sa mga nakumpiskang mineral ores. Kasalukuyang nasa kustodiyan ng Bonifacio Municipal Police Station ang naarestong suspect habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995, samantalang pansamantalang nasa pangangalaga ng 1002nd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 10 ang mga nakumpiskang mineral ores, ang ginagamit na sasakyan habang hinihintay ang pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau Region 10. Mula dito sa Police Regional Office 10, 1002nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Harley Osorio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Corporal Osorio.
At para sa ating huling balita, mahigpit na seguridad ipinatupad ng PNP habang nagtitipon ang mga relihista sa St. Peter Church Commonwealth bago ang SONA 2026. Patrolwoman Geraldel Duterte sa detalye. Ngayon sa harapan ng St. Peter Parish Church, kung saan unti-unti nang nagtitipon ang mga grupo ng mga individual na inaasahang dadalo sa pagpapahayag ng kanilang saloobin kaugnay sa gaganaping 5th State of the Nation Address ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang kanilang pagbabantay upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa lugar. Samantala, inaasahang isasagawa ng grupo ang kanilang pagtitipon ng mapayapa habang nakahanda rin ang kapulisan na magbigay ng seguridad sa buong aktibidad. Mula dito sa Commonwealth Avenue, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Geraldel Duterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Duterte. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Bago po tayo magtapos, pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapagmatsyag at makiisa sa pagpapanatili ng kaligtasan sa mga pampublikong lugar. Tiniyak ng PNP na nakahanda at nakaalerto ang mga kapulisan kasabay ng pagpapatupad ng mga security measures bilang bahagi ng patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Ayon sa PNP, nakaantabay ang mga specialized units, kabilang ang Explosive Ordnance Disposal o EOD at K9 units upang suportahan ang umiiral na security operations. Pinayuhan ng publiko na maging mapagmatsyag sa anumang kahina-hinalang kilos o mga naiwang gamit sa pampublikong lugar at agad itong iulat sa pinakamalapit na pulis o kinauukulang otoridad. Kasabay nito, hinihikayat ang lahat na manatiling kalmado at umasa lamang sa mga opisyal na impormasyon mula sa PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Iwasan din ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon o fake news upang maiwasan ang kalituhan at hindi kinakailangang pangamba. Paalala ng PNP, ang pagpapanatili ng seguridad ay responsibilidad ng bawat isa. Para sa anumang emergency, tumawag sa National Emergency Hotline 911 o makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa panguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.